Hello all signs, tignan na natin kung ano tong mga mensahe na para sa inyo, mga ganap. Yan, timeless reading ito guys, kahit kailan makarating sa inyo itong aking reading. Don't forget to like, share, follow, or subscribe kung bago po kayo. Thank you sa mga nag-avail ng private reading, subscription, membership. Yung mga laging nag-share, sumusubaybay. Private readings, tignan nyo na rin mga nakasulat sa description or sa pinakadulo. Start tayo kay Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Okay, so meron ditong Hermit, which is Virgo energy. May nakaka-deal ka na na Virgo. Ito yung time ng pagiging tahimik or parang meron kang inward journey. O ano man itong journeying na ito, retreat, introspection, ano ba yun? Self-reflection. Oo, ito yung period ng pananahimik. Hindi ko alam kung ikaw ba to or si Virgo. Pwede rin itong period ng isolation or paglayo. No? For some of you, pwedeng energy ng pagiging single, detached. Pwedeng walang communication, pwedeng umiiwas, lumayo muna, pwedeng cool off, no? Detachment. Okay. Five of Swords, parang ito energy sorry kasi may parang kutsilyo. Parang energy na na-defeat or na-dominate eh. Hindi ko alam kung sino yung nagdo-dominate sa'yo. Or ikaw ba to? Oh, parang ano ka dito, oh. Hindi ko lang alam. Pwedeng energy mo to, energy ng person na nakaka-deal mo. Parang ikaw yung palunan dito kung ikaw yun nasa ilalim. Bahala na kayong mag-interchange niyan. Pwedeng ikaw ay nasa ibabaw, pwede ikaw nasa ilalim eh. Okay, kung sino man to person na to, pwedeng may mga hindi siya magandang intention sa iyo. Pwedeng malicious yung intention niya. Pwedeng Gemini, Libra, or Aquarius energy. Pagdating dito sa 8 of Wands, 8 of Wands is communication. No, baka may mga importanteng pag-uusap na kailangan maganap or kung ipupush through mo to or merong someone dito na kailangan mong makausap or siya mismo yung magre-reach out para makipag-communicate. Basta may exchange of words or communication. Okay? Pwedeng ito ay pag-aareglo. Hindi ko alam parang kailangan yung mag-meet nitong person na to para magkaintindihan kayo at importante yung communication or reply, no? Basta any kind of communication. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo. May mga dapat mong malaman sa ngayon, Taurus. Posibleng ganap. Tignan mo na lang yung pinaka-intro, Taurus, para sa mga additional info kung interesado ka sa private reading ko. Nandun lahat or sa pinakadulo, sa description. Pakitignan na lang lahat dyan. Okay. Meron dito, ayan, Pisces energy, Gemini, Libra, Aquarius. Gemini or Virgo, meron din. Communication, baka may importante pag-uusap kailangan gawin or kung naghihintay ka ng confirmation, sagot, ito na yon. O, baka paparating na yung ine-expect mong reply or phone call or email. Halimbawa, nag-apply ka ng trabaho or kung ano man yan. Basta, meron something dito na mako-confirm na yes, totoo yun. Yun yung maliwanag na napipick up ko sa Ace of Swords. And, kung meron mga situation dito,
na mahirap, problema, masosolve mo yan, makakaisip ng solution. Thanks to the Ace of Swords. Nakikita ko may something na magsisimula, bagong chapter. Pwedeng job, pwedeng relationship, or any new experience or adventure na papasukin mo eh. Venture eh. Okay? May mga fears, insecurities na nararanasan yung iba sa inyo dito. May period ng uncertainty. Kaya nga itong period na to na questionable. May mga hindi alam, hindi nalalaman, or secrets. Marireveal na yan with the Ace of Swords. Okay? Mag-ingat ka lang na matalo ka dito. Kasi itong Five of Swords is card of defeat. Oh, pwedeng ikaw yung nasa advantageous position dyan, or pwedeng ikaw yung desperate na nasa ilalim, no? Either hindi ka mag-quit or magsusurrender ka, either ikaw yung talunan or ikaw yung panalo dito, okay? Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo. Yung mga dapat mong malaman, mga mensahe para sa iyo or posibleng paparating. Kung interesado ka sa private reading ko, Gemini, tignan mo na lang yung mga nakasulat sa description, sa pinakadulo or sa pinakaumpisa, sa intro. Nandiyan lahat ng details. Labas ng labas tong moon card. Daming Pisces energy. So, may Pisces. Pwede ring may Capricorn. Scorpio. Scorpio energy to. Sorry, hindi Capricorn. Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, or water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. May ending, maliwanag yan with the death card. Death card to eh. Dalawa lang ang senyales nito, Gemini. Pwedeng ito ay matagal ng pagiging dormant or pagiging inactive. Walang activity. Or pwedeng this is a period na magigising ka na. Or yun, both. Pwede rin naman. Kasi the death card is both ending and beginning eh. Pwedeng ganyan na may magaganap sa'yo. No? Meron something na nag-end and then meron something na bago. May something na may pagbabago, may paparating na bago. O new chapter, no? May nagtapos na chapter and then may bagong kasunod. Pwedeng related sa love life mo to, pwedeng hindi, pwedeng energy mo to, energy ni person. Merong energy na nagtatago or pinagtataguan. Merong energy ng takot na takot dito, umiiwas, nagtatago, hindi ko alam kung may atraso ba to or talagang gusto na lang iwasan, taguan, ewan ko. Or meron tao man ito or situation na ina-avoid mo, ha? Kasi may avoidance dito eh. Okay? At saka yung period ng walang peace of mind or natatakot, parang ganun. Oh, may nagtatago talaga. Lakas ng energy na nagtatago or pinagtataguan. Pero kung ano man tong mga hidden na to, Gemini, kung may mga question mark man dyan, secrets, may marireveal with the moon card. Nakikita ko rin dito, pwedeng merong gathering, family man to or friends, no? Nakikita ko may celebration, socializing. Okay, if ever na nangangailangan ka ng support, nandyan yung mga tao. Nandyan yung mga taong susuporta sa'yo, dadamayan ka nila or sasamahan ka nila. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo. Ano yung mga dapat mong malaman. Panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo kung interesado ka sa private reading score, nakasulat din naman sa description. Okay. Meron ditong Capricorn energy, Sagittarius, Taurus, Virgo. Yes, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, and Capricorn. Pagtatapos, no? Nakikita ko meron kang achievement dito. May mag-e-end dito. Accomplishment to, actually positive naman to, Cancer. Nakikita ko lang may mga problem to be solved or kung gusto mo talagang makawala dito sa situation na to, kailangan mong ma-figure out eh.
ikaw mismo magsosolve ng problema, i-analyze mo, maghahanap ka talaga ng path para makawala ka dito. Yan, nakikita mo maze yan. Okay? Yan. Or it could be na meron something dito na binibuild mo, like a fortress or parang pinaka-boundary. Ayan. Barrier, parang ganun eh. Binabakuran. Gumagawa ka ng protection or ano dito, barrier. O, setting limitations, boundaries, pwede rin naman ganyan. Yung kumbaga, yung ayaw mo na madali kang mapasok or ma-invade. O, mga ganun. Kumbaga, security eh. Mensahe. Importanteng mensahe regarding pera, career, or opportunity meron. So, this is a good news para sa'yo. So, tingin ko lang. May toxicity dito. Or toxic connection, kung sino man ito. Temptation, pwede rin naman. Mga unhealthy. Bad habits, obsession, attachment, ayan. Ayan ang ibig sabihin ng devil card. Pwede mong ikapahamak, alam mo yung pwedeng matutokso ka na naman yan, bibigay ka na naman, pagiging marupok, or yung mga friends with benefits, codependency, lahat ng klaseng toxic, connection, or situation na pwede ka kasing matrap dyan, mahook, no? Hindi mo basta maalis sa sarili mo sa ganyang situation. Pero nakikita ko there is period ng harmony, peace, balance with the temperance card. This is a period of recovery. Kaya kung magkakaroon man dito ng period ng toxicity, huwag kang mag-alala kasi susunod at susunod dun yung period ng harmony, healing, or balance, no? So yan, you could attract a person na pwedeng opposites kayo. Oo. Malayo sa isa't isa, magkaiba eh. Pwedeng Sagittarius. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay. Kahit kailan nyo mapanood to, timeless to, yung mga mensahe dapat mong malaman. Kung interesado ka sa private reading ko, Leo, tignan mo yung mga nakasulat sa description, sa pinakadulo, or sa pinakaumpisa, nandun lahat. Okay, merong the Tower, meron ditong Cancer, Scorpio, Pisces energy. Oh, lakas na energy ng water signs. So, nakikita ko union, partnership, a connection, malalim, pwedeng seryoso, pwedeng love na talaga to, or deep friendship, or romantic, ha? Kasi tuuban na yan eh, two of cups. So, merong connection na namumuo or meron na existing or paparating pa lang, hindi ko kontrolado, no? Pwedeng sa iba kasi tapos na, pwedeng sa iba nangyayari or mangyayari pa lang. Pagkatapos netong revelation ng Tower yan, sabihin mo na, meron ka madidiscovery dito, shocking. Basta ikakabigla mo to, hindi mo ina-expect, something na hindi mo na maiiwasan, meron something naguguho dito. Pwedeng this is enlightening or realization eh. Basta mangyayari to and then parang may ma-expose dito, malalaman mo na. Meron ng something na mag-end, meron ka nang dapat i-give up, no? Yung mga bagay na hindi mo na may iwasan na dapat na talagang baguhin or i-let go. And kasunod nun is a period ng harmony wherein makakahanap ka talaga ng makakasundo mo, romantic man ito or hindi. Yun na nga yung sabi ko, companionship, connection, no, na may soulmate, maganda yung synergy, yung compatibility ninyo, makakasundo mo, may harmony. Oo, everything is in harmony. Yun yung mga susunod after netong chaos na to, after netong revelation nito or ending na to, realization na to. Magaganda na yung paparating eh. Siguro this is stability para sa akin or yung period ng pagiging blissful, happy sa connection.
Involves a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. This one is more matured siguro compared dun sa previous or previous experience mo or yan, experience man ito or person. Mas ano to, solid, no? May love talaga, may malalim na connection. Mas matured, mas emotionally matured ito. Si water sign. Next is Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo. Ano yung mga mensahe dapat mong malaman sa ngayon? Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung pinaka-umpisa nitong video or pinaka-dulo or tignan mo yung mga nakasulat sa description. May Capricorn energy, merong water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Tsaka fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, nakikita ko magsasucceed ka. Meron kang 6 of Wands dito. So, ano man tong lalakarin mo, mang goal mo, basta ikaw yung victorious dito. Makukuha mo yung gusto mo, yung outcome na gusto mo. Mabibigyan ka ng credit. Mapapansin ka, makukuha mo yung deserve mo na attention, ano man to, this is a deserve mo tong attention na to or reward na to eh. Basta ikaw ang victorious dito. You will bring home good news or someone, a loved one will bring home good news. O, makakatanggap ka ng applause, papuri. O matutuwa sila sa'yo, mapapansin ka nila, basta marirecognize ka nila, bibigyan ka nila ng credit dito eh. Nakikita ko, pwede kang swertihin, Wheel of Fortune to. Pwede may bagong cycle na magsisimula sa'yo, romantic man yan, business or whatever. Ito ay may kaakibat na swerte, ito ay magandang pagbabago, shifting. Ibig sabihin, pwedeng may pagpapalit. Kung dati nasa ibabaw, ngayon nasa ilalim, pwedeng ganun. May switching of places dito eh. Wheel of Fortune yan, bilog yan eh. Okay? Eight of Cups is, yes, nakikita ko parang opportunity. Or merong someone na aalis, magta-travel, or may iniwanan. May naghahanap ng happiness, fulfillment, or opportunity sa ibang lugar. Yan nakikita ko. May mga bagay dito na tapos na, talagang tinalikuran na, no? Pwedeng hindi na interesado, or pwedeng na-outgrow na, hindi na masaya rito, no? Or tapos na. O naman yan, siguro talagang tapos na, wala nang reason para magstay pa dyan, mission accomplished ka na, next chapter, move on, parang ganun. Or hindi ko nga lang alam kung may naglayas o umalis, ha? Ayan, may bagong connection, no? Or pwede ka may marireceive affection man ito, material man ito, marireceive mo blessing, kung ano man yan, basta may i-offer sa'yo dito. Ayan, pwedeng offer opportunity, may matatanggap, pwedeng start ng bagong connection. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo, Libra, ni mga mensahe dapat mong malaman. Tignan mo na lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo kung interesado ka sa private reading ko. Meron ding mga nakasulat sa description. Nandiyan lahat ng details. Okay, merong fire sign dito, Aries, Leo, Sagittarius. Meron ding earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Communication to Libra eh. Hindi ko alam kung may mga importante meetings, pag-meet up, pakikipag-usap, pero or hindi ko alam kung may gustong makipag-communicate sa iyo. Basta exchange ng words or messages to, any form, phone call, email, whatever, pakikipagkita. Pagta-travel, pwede rin naman. Pwedeng may mga bagay dito na fast approaching na Libra, may mga bagay na malapit na mangyari, matupad, malapit nang makita yung pinaka-result or outcome. Pwedeng may travel by plane or kahit saan basta parang may movement, no? Maraming activity. Very active ang communication. Maraming ganap, galaw. No? Yun yung nakikita ko. So, pagiging busy, pwede rin naman. Why not?
Yes, nakikita ko na you are stable right now or yun yung goal mo is maging stable yung financial mo, yung career mo. If you're expecting stability, nandyan yun. Nandyan ang King of Nandyan ang King of Pence. Or if you're about to meet someone, this person is matured, stable, business-like. Ayan, ibig sabihin, magandang senyales to. Pagiging matatag ng relasyon mo, ikaw, sarili mo, yung finances mo, career mo, whatever, relationship, no? Kakikitaan ng stability, kakikitaan ng, alam mo yung marunong mag-handle, no? Or established na kasi nakapag-build na siya ng reputation niya, marami ng alam to, marami ng experience to, parang gano'n. Okay? So, use your intuition, Libra. Kung ano't ano man, ito yun. Merong mga bagay dito na to be discovered, Libra. Yung napipil ko dito sa High Priestess. At saka parang nakikita ko na is, parang lumilevel up ka yung wisdom mo Yung napipil ko rito No, pwede rin may Pisces, May mga secrets, Libra. Hindi ko alam, Whether ikaw to yung person na nakakadil mo. Pwedeng si Pisces, pwedeng si Taurus. Pero may mga marireveal dito, Libra. Or may nalalaman tong tao na to pero tahimik siya. Kinikip niya sa sarili niya kung sino man yan. Ayaw magsalita. Stability to, marriage, partnership, pwedeng may occasion, celebration, gathering, reunion, pwedeng may balikbayan, yung may homecoming, or pwedeng pa-despedida. Nakita ko party. Ano mang occasion, or meron man occasion, wala, pero basta parang may event or celebration. Tsaka matatag talaga, 4 na stability card ito. Okay? A period ng stability paparating sa'yo, Libra, kaya maganda yan. Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, ito yung timeless gabay mo, yung mga dapat mong malaman, mga mensahe para sa'yo. Panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo kung interesado ka sa private reading ko or tignan mo yung mga nakasulat sa description. Excuse me, nadighay ako. Okay. May water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Puro water signs actually nandito. Wow. So, past energy, ex mo, nakaraan, tao man pinag-uusapan dito. Pure memories lang, nostalgic, hindi ko alam. Pero meron ditong something na binabalik-balikan or nagbabanta na bumalik. Yan. Past person ni water sign kapareho mo Merong energy dito ng yung parang, hindi pa rin kasi siya naka-move on. Ayan. Kaya siguro may pagbabalik. So, yun lang yung maliwanag na nakikita ko dito. Ayan. Connection. Romantic connection. Or friend man ito. Kasi hindi lang naman to love Anything na nagro-root siya sa past na pwedeng bumalik. Ayan Pwede uling maging together again. Hindi ko alam, may rekindling ba? Or basta, magre-reunite kayo nitong person na to. Romantic man itong connection na to or hindi. It involves a water sign. Kasi nga, hindi pa to, ito yung mga memories na hindi maitapon-tapon, hindi makalimutan. Nare-revive, Manunumbalik dito Bibisitahin ka kung kaibigan to, pwedeng magtagpo kayo uli nung kababata mo, kaibigan mo, o sino man, o past person. May pagbabalik for sure bago na namang chapter with the full card. So yan. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Tingin timeless gabay mo. Ano yung mga dapat mong malaman, mga mensahe para sa iyo. Kung interesado ka sa private reading ko, Sag, tignan mo na lang yung pinaka-umpisa, pinaka-dulo, or yung mga nakasulat sa description. May air sign, Gemini, Libra, Aquarius.
Meron ding earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. At saka Virgo, ayan. Virgo to Hermit. Tingnan natin yung bottom ng deck mo. Sa bottom mo, yes, earth sign pa rin. Pwedeng si Virgo nga. Bagong partnership or bagong project, nakikita ko dito. Panibagong pakikisama na naman, pakikipagsapalaran, Sagittarius. Yung iba dito, pwedeng single kayo or meron kayong period ng contemplation. Hindi ko alam kung ano to pinagdadaanan ninyo. Pwedeng iba solo flight kayo or mag-isa ninyong pinagdadaanan nito. Yung iba parang nagkakaroon kayo ng self-discovery eh. Parang nagre-reflect kayo sa sarili ninyo dito, Hermit ito eh. Iba naghahanap kayong kasagutan or clarity about something. Or nagre-retreat. Hindi ko alam kung dinedetach nyo muna yung sarili nyo. Pwede ito period ng pagpapahinga, bakasyon. Ayan, kasi meron kang Four of Swords tsaka Hermit. Gusto nyo muna siguro makapahinga, makapag-solo at the same time, magkaroon ng katahimikan habang meron kayong mga bagay na minumuni or pinag-iisipan. Pwedeng may kinalaman sa sarili ninyo yan. Kung ano man. Or parang meron ka ditong kino-contemplate mong mabuti kung dapat ka pa bang mag-aksaya ng iyong time, energy, or emotions tungkol dito sa bagay na to. Pwedeng project or venture eh. Pero it could be anything na parang iniisip mo kung worth it pa ba, dapat ka pa bang maghintay, magstay, magpagod dito. Ayan. So, yun yung bagay na dapat mong ma-figure out or gusto mong malaman yung sagot, no? Ayan. Pwedeng iba, this is a period ng pagiging inactive, no? Leave, pahinga. Yung sabi ko nga, yung iba na nag-a-apply ng job sa medical field, baka matanggap kayo. Yung opportunity, no? Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay ninyo. Ano yung mga mensahe dapat nyong malaman? Interesado ko sa private reading ko, Capricorn, panoorin mo yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo or pakibasa yung mga nakalagay, nakasulat sa description. May water signs dito, Cancer, Scorpio, Pisces, meron ding Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, nakapareho mo. Meron ding Air, Gemini, Libra, Aquarius, or Capricorn yan, no? Strong energy. Pwedeng ikaw to, or another Capricorn, toxic energy to. Something na ikakasama mo, ikakapahamak mo, no? Addiction, unhealthy attachments, unhealthy habits. Tukso. Okay? Lahat ng alam mo naman na masama, pero ginagawa mo or hindi mo matiis. Ayan. Yung mga tuksong umaaligid, o kung ano man yan. O baka may kakonect ka na toxic, yung connection ninyo. Meron kang card dito ng fulfillment eh. O baka meron something na makakapagpasatisfy sa'yo, makakapagpasaya sa'yo, kung ano man tong bagay na ito. Ito na yung something na hinihiling mo mangyari or hinihintay mong mangyari. Magiging very happy ka dito. Ayan. Ito ay period ng pagiging blessed na parang lahat nasa sayo na, no? Ganda ng energy nito. At saka yan, no, may abundance, may opportunity with the Ace of Pens. Andito yung malaking potential. Nalalago ito na, alam mo yun, pag i-invest, pwede rin naman. As long as nag-put ka ng time, energy mo dito. So, nakikita ko may rewards, may mapapala ka. Pero kailangan mo alagaan ito. Kailangan mo rin mag-work hard. Ito yung pagtatanim ng binhi eh. Kumbaga, hindi ito yung something na ura-urada makukuha mo. This is something na pagbubuhusan mo talaga ng effort, energy, time, investment, no? Nakikita ko rin dito may period ng pagiging inactive, pagpapahinga, hindi ko alam. I hope wala namang nagkasakit, pero if ever na meron, yan, pwedeng may iba, baka may magpahinga kayo sa bahay, whether may sakit or wala, o baka merong makonfine, hindi ko alam eh. Pero ito ay period ng pahinga, recovery.
No, ang good news naman dito is makaka-recover naman. Okay? Kaya kung ano man yung nawala sa'yo, ito yun. Kumbaga, ito yung recharging ng batteries eh. Kung nade-drain ka na, pagod ka na, kailangan mo mag-time out, bigyan ng self-care, bigyan mo ng time sarili mo hanggang ma-recover mo yung mga dapat mong ma-recover. Kumbaga, pag low bat ka na, mag-recharge ka. Yun yun, Capricorn. Aquarius. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo. Ano yung mga mensahe dapat mong malaman? Kung interesado ka sa private reading ko, Aquarius, panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo or tignan mo yung mga nakasulat sa description. Capricorn energy. Chariot, Cancer. At water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Tsaka pwede may air sign din. Gemini, Libra, Aquarius. Moving forward, nakikita ko progress, movement. A decision to make whether mag-i-stay ka ba dito o mag-move forward ka. Pero isa lang ang sagot nito, matutuloy ito at magiging matagumpay. Kasi chariot yan eh. Ito yung willpower mo, determination mo. So, hindi ka basta-basta matitinag dito kung meron ka niyan. So, sabi ko nga, most likely, magiging successful yung outcome nito. Kaya kung travel yan, nakikita ko ipupush through talaga, magtutuloy. May continuation, may pag-move on. Kung move on yung hinihintay mong sagot, pwede. May progress, may improvement. Makakaalis ka na dito sa sitwasyon mo, hindi ka mai-stuck. Yun lang ibig sabihin nito. Next chapter, next level na. Ayan. Lume-level up. Parang ganun eh. Umuusad, gumagalaw. Okay? May assistance kang makukuha dito or merong bibisita, dadalaw sa'yo or may makakaalala sa'yo. O, kaibigan man to, kamag-anak o past person mo. Merong period ng nostalgia, parang pagbabalik, pagtatagpo uli. Ayan. Meron ditong mga bagay na from the past na nare-revive, nanunumbalik, no? Okay, makakalaya ka na dito sa toxic na to, kung ano man ito. Yung devil situation. Nakikita ko na ma-overcome mo na yung attachment mo, obsession mo na yan, makakalaya ka na dito sa toxic connection na to, or kahit hindi naman ito relationship, kung ikaw mismo yan, may aalis mo na yung sarili mo, yun naman yung good news dyan. Mag-ingat ka na lang uli na maging marupok ka, na maging vulnerable ka na naman dyan. So, mga ganyan, no? Ayan. Makakaalis ka na talaga. Yun yung nakikita ko. Yun yung good news na dala-dala ng Chariot, Aquarius. Kaya kung naman itong mga nagpatali sa'yo, nagpa-stuck sa'yo ng for some period, makikita ko, ikaw rin eh. Ikaw talaga, marirealize mo to, na wala talaga mabuting patutunguhan. At ikaw na lang din mismo yung magde-decide o mag-aalis ng sarili mo dito. So, congratulations. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo. Ano yung mga dapat mong malaman or mga mensahe para sa'yo. Kung interesado ka sa private reading ko, Pisces, panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo nitong video or tignan mo yung mga nakasulat sa description. Merong Gemini, Libra, Aquarius energy. Merong Aquarius. So, strong energy ng Aquarius. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, kapareho mo. Parang iba sa inyo dito, ewan ko, nakaka-experience ba kayo, nakaka-experience ka ba, Pisces, ng depression, anxiety, nagkukulong-kulong ka ba? Kasi parang ganun eh. Ina-isolate mo yung sarili mo, nagkukulong ka, period ng paranoia, fear. Parang wala akong peace of mind dito. Hindi ka makaalis dyan sa situation mo yan. Pwedeng period ng pagiging stuck or takot na takot ka or ayaw mong mag-deal. Ayaw mong harapin itong mga fears mo. So, face your fears, Pisces. At saka huwag kang mag-isip ng mga negative, lalong hindi makakatulong sa anxiety mo yan. Kung kakaroon ka man ng anxiety, depression, yan yun eh. Okay? Kailangan mong
Huwag kang mag-overthink yan. Para dun sa iba na nag-overthink. Or pwedeng may mga tao or situation na nagiging dahilan para maging ganito kayo eh. So, ayan. Huwag kang mag-alala kasi may pag-asa pa. Pisces, hindi pa huli ang lahat. May maganda na naghihintay sa'yo. May magandang future. May kinabukasan ka pa eh. Kailangan lang wag kang mawalan ng pag-asa, maging optimistic ka palagi, kang positive. Kasi itong star card na to is something na maaaring matupad para sa iyo. No? As long as hindi ka nawawalan ng faith, ng pag-asa. Okay? So nakikita ko ay may mga tao naman dito, pwedeng mga kaibigan mo to, kamag-anak o kung sino man, kahit hindi mo kamag-anak, kaibigan na willing sila na damayan ka, samahan nila, suportahan ka, tulungan ka. Mararamdaman mo yung presence niya o nila, ng kung sino man tong tao na to, kahit hindi kayo magkasama. Kasi mafe-feel mo na tutulungan ka, sinusuportahan ka, naiintindihan ka. So, importante may mga taong nagmamahal, nagmamalasakit sa'yo. Or kung isang person, kahit isang person man lang yan, malaking difference yun. Okay, so nakikita ko pwedeng meron ditong okasyon, gathering or celebration. Pwedeng may binyag, kasal, whatever. Or anything, kahit wala namang okasyon na, ewan ko, parang get together lang, bonding, no? May mga, pwedeng may ipagse-celebrate kung ano mang ganap yan. No? Nakikita ko na, yung iba, baka yung iba nagiinom dito, hindi ko alam ha. O baka may inuman, socializing, party, or event, no? May bagong chapter na paparating sa'yo, Pisces. So, ito ay bagong adventure, pakikipagsapalaran. Pwedeng relationship, pwedeng romantic, hindi. Pwedeng adventure na bago, or new experiences, or bagong kakilala para sa'yo. Nakikita ko na willing ka na mag-try, makipagsapalaran, lakasan yung loob mo rito. Okay? So, ayan, all signs. Maraming salamat po sa pag-drop by para manood ng aking reading. Sangad ko na makatulong sa inyo itong aking reading. As always, take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.